natin. Oh, welcome, welcome. Oh, kapitulo bersikulo ni. Kapitulo man daw. Grabe, welcome mo. Sabat po. Grabe, welcome. Hello ma'am, welcome. Sabat po. Welcome. Grabe, Pastor Chavez, Pastor Chavez. Aman. Ikaw? Oo, Pastor. Oo. Wali mag-isunan way back 2007 pa. Atong panahon nga dito ako sa Mountain College tungod sa usa ka higala gikan Luzon nga nangalan og Joel Abunales nga karon pastor na po. Iyang nasulti nga adunay pipila ka mga nagpanguno ngadto sa mga kaigsuonan dito dapit sa Luzon nga nagtudlo sa ministry mahitungod sa apologetics. And later on mga kaigsuonan, dito na ako na ila-ila ang pangalan sa atoang speaker. Apan sa dili pa mga kaigsuonan, gusto na ko ipaila ang atong speaker sama sa usa kagigasahan sa Ginoo. Way back 1998, natupod ang usa ka programa sa radyo nga gitiguluhan ang tinig sa ilang. Nga ang atong magwawali makiksunan ang usa sa mga angkor ni ini. Then here comes the year 2013 to 2016 na establish ang usa ka programa o usa ka ministry nga gitituluhan og kapitulo o bersikulo. Ang ato ang speaker makiksunan usa sa mga founder ni kauban sa nagkaliwan na nga si Zonato nga si Brother Jerry Sevilla. And recently mga kaigsunan, starting 2016 until now, ang ato ang speaker mao ang founder o pwede na tumingon CEO sa usa sa ilado nga platform sa social media, sa YouTube man o sa Facebook man. Aduna sa laing programa nga gitiguluhan pag-aralan natin kung sa diin nagahisgot mga kaigsuonan o pagpaadhag pagpaklaro sa Biblia ngadto sa mga katawhan sa iyang pinakasimple nga masabtan gyud nato. Ang atong speaker po usa sa mga gitagaan o kabahin nga mo-air og program sa Hope Channel North Philippines. Ug aduna sa may segment every Tuesday from 5:30 in the afternoon to 7 p.m. in the evening ug ang ilang programa makaigsuonan tiguluhan katotohanan. In short, ang ato ang speaker usa ka banggiitang radio and TV broadcaster ug gipanalanginan kita niini sa atong speaker. Usa siya ka membro makaigsuonan sa atong iglesia sa Kainta, Rizal. Kainta Central Adventist Church sa Rizal mga kaigsuonan. Apan ang iyang gigikanan diyon kung asa ang iyang home province mao ang Masbate. Ang atong speaker mga kaigsuonan Minyo ug siya nga Minyo kang Sister Eleni Amican ug aduna sila usa ka anak nga nagahuman na pod sa pagtungha sa kurso nga theology. Dili ka na po langayon ng kaigsuonan, ang atong speaker walay lain, kundili si Brother Johnson Liamas Amican. Atong ihatag kaniya ang atong undivided attention. Brother Johnson? Happy Sabbath mga kaigsuonan. Sabat. Salamat kayo, Pastor Dave sa murag na ulaw. Naulaw ko sa pagpaila ba? Huwebes, abot ni, dumating kami dito ng Huwebes. So, sabi namin ay saan tayo magsimba sa Sabado? Bihira po kasi mangyari mga kapatid na may araw ng Sabado na hindi kami tumatayo sa pulpito. Most of the time talaga ay naging speaker kami, palitan kami ni Brother Luna. Gusto ko sana ay at least maka-experience na
umupo, nakikinig. Kaya lang hindi maiwasan, kahit saan kami pumunta mga kapatid, ay meron talaga nakakakilala. Nakita ko kanina, itong kapitbahay natin, tinanong ko, at least kaya yan, may Jesus kasi. At malamang ay nakikita niya yung home channel. So, dyan po kasi tayo, yan merong program. Sabi ko doon sa nag-comment at nag-PM sa akin, sabi niya, Brother Joseph, may alam ako dyan, yung lim, ano ba yun? Malaking simbahan daw yun. Sabi ko, huwag mo kami ituro sa malaki. Doon lang kami sa maliit. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Mas ramdam namin yung closeness na mga kapatid pag hindi ganun kalaking church. May ibinigay kong number sa akin. Ayun, yung number ni dalawa. Ni Brother Dodoy at yung misis niya tayo isa. At yun nga po, kaya kami nakarating dito sa salamat sa Panginoon na kahit pinaikot-ikot kami ng ways, ay pero kung papuntahin kami doon, no? Tapos bumalik doon. Nakarating kami ng ano ni Brother Tubuan. Tubungan. Doon kami pumunta. At pagdating sa tulo, ay ganda pa rin ng church. So praise God mga kapatid. Yung dalawang babae namin kasama ay hindi po sila mga Seventh Adventist. Sila po yung binabay study namin. Pero palagay ko malapit na rin. Kung hindi lang ako nawala ng boses nung nakaraang gabi dapat ay may Bible study ulit kami. Kasi every time na magkakasama po kami ay tuloy-tuloy yung Bible study. So tatlong actually yan sila, kaya lang yung isa ay umuwi ng makulot. So, salamat mga kapatid sa inyong mainit na pagtanggap. At ako'y natutuwa kasi ang dami palang mga follower dito. Sino po yung mga nakakapanood sa aming program, mga kapatid? O yan, sa home channel, yun ang sa home channel. Meron din po mga kapatid. So, God bless po. Para po doon sa mga hindi pa alam yung aming program, ay aking pong ipapakilala. Ito po yung aming page, yung Pag-aral Natin Ministry. Yan po yung ating logo. Baka po pwede kayong mag-follow. Madagdag po kayo dito sa aming 108,000 followers. O at least ay yan na po kalawak yung ating program, mga kapatid. Ngayon ay noong nakaraang linggo, 107 lang yan. Ngayon naging 108,000 na. So, mabilis. Ito po yung mga naman ng aming page at channel sa YouTube. Lahat po na halos ng topic at mga tanong ay matalakay na po. At mamimili na po kayo sa pagkat libong-libong video clip ang nandyan. Bukod sa mga topic po natin sa mga crusade. At meron pa kayo makikita dyan ng mukha ni Brad Eli Soriano sapagkat meron tayong segment na ituwid mo si Soriano. So, ito pong isa sa maraming views po namin, yung na-convert po sa crusade ko doon sa Palawan, isang drug addict. Kaya nag-testimony siya. Noong pumunta ako doon ay isa sa drug surrenderist na ang kapitan ay Adventist, doon ako nag-crusade. So meron ginawa kaming devotional. Isa po siya doon sa drug surrenderist mga kapatid. At noong pangalawa kong balik, the following year, ay nakalaya na siya at umattend sa crusade. At siya po ay nabautismuhan. Nag-testimony siya. Adik ako noon. Gusto kong maging adik ulit. Hindi na sa anak at sa sugal, kundi maging adik sa salita ng Diyos. At siya po ay umabot po ang views niya ng 4.6 million. Ang dami pong mga natuwa sa kanya, ibang mga pananampalataya. So, sa isang religious program, ay mahirap mag-ipon ang kanyang viewers. Pero ibig sabihin ay nagugustuhan ng mga tao ang ating pong paglilingkod na ginagawa. Ito pong tanong na ito ng isang kabataang Katoliko ay mahigit na rin 1 million, 1.2 million na rin yung views. At ito pong tanong ng isang kapatid kung sino ang
totoong kulto, ang ADSDA o ang ADD ni Soriano ay umabot na rin ng 1.7 million views. So, nakakatuwa kasi sa panahon natin ngayon, napakadali na po may palaganap ang ating ministry. Kaya nga malaking bagay sa mga kabataan na meron po mga Facebook. Wala na yata kabataan na walang Facebook ngayon. Sana i-follow po ninyo ito at every time na meron makita kayong mga video, i-share nyo. Kasi po, meron pong tatlong magpipinsan sa Israel na aksidente po na nakita niya yung video po namin. Nakatuwaan niyang pindutin yung share kasi nagustuhan niya yung part na nakapunin niya. Pinindit niya yung share. Nakita niya yung pinsan niya. Ano ba itong share ng pinsan ko? So pinanood niya. Nagustuhan niya rin. Ito po yung mga taga-Samar. Ngayon, sinare niya din sa pinsan niya at po sila nasa Israel. Tapos sabi nung pinakahuli na nakapanood, yung pangatlo, ang ganda naman ng sinare mong video. Ano kayang samahan ito? Maganda ba? Sabi, hindi ko pinanood eh. Nashare ko lang. So pinanood, ay oo nga. Tapos pinuntahan yung aming mga video. Hala, sabi nga nun, yung mga Bisaya din. Ito pa yung mga satanista. Yung pinagtatawa na natin, pangit na simbahan doon sa tabi ng bahay natin. Yung pangit daw, ang bubong, ganyan. As in, putik pag maulan. Ay, maganda pala ang doktrina nila. Nakarating na tayo ng ibang bansa. Hindi pa natin narinig. Pero kung kapit-bahay, hindi pa lang na-invite. So, ang ginawa niya, alam niyo mga kapatid, nagpabautismo sila. Pinagawa nilang tatlo yung simbahan. Umuwi dito, nagpa-crusade, ako sana ini-invite. Kaya hindi ako available, so doon na lang kumuha ng speaker. So, mahalaga po yung mag-share po mga kapatid. Dati ang hirap mag-participate sa ministry, pero ngayon napakadali na lang. Mag-subscribe kayo sa YouTube, mag-follow kayo sa Facebook, at i-share po ninyo yung ating mga video of channel AWR at iba pa. May programa din po kanina, nakalimutan kanina, meron kaming daily program sa AWR, Adventist World Radio, every 5 p.m. Daily po yun, daily. Pero replay na lang po yun, yung mga naipon namin program sa channel, piniplay sa AWR daily. Ayan po mga kapatid. So, marami po tayo at talagang napaka-busy na ating pong church sa ministry. Tuwa ako, Pastor, sa iyong ministry. Kaya dati, nagkikipag-debate kami sa mga Muslim, pero ngayon, pinakaibigan na namin. Yung number 1 debater ng Muslim, si Brother Rashid Endasan, ay kaibigan ko. Kaibigan ko. Huwag tayo magdidebate, brother. Bahala na yung iba. So, ang ganda ko ng report ni Pastor kanina. Bago tayo ito mag-topic, mga kapatid, yung po mga follower, yung mga interest po natin, o mga nagiging nababautismuhan, ay dinadalaw namin sa mga bahay at ini-interview po namin. Alam niyo, nakakatuwa. Itong mag-asawang ito, itong lalaki ay avid follower, viewer ni Brother Eli ng Akdating Daan. As in, sobrang addict niya sa ADD kay Brother Eli. Halos lahat, wala siyang, inuulit-ulit na nga yung video. Sa sobrang panatiko niya kay Brother Eli, patay ang hahanap ng video. Meron akong segment na ituwid mo si Soriano. Ay, nakita niya, ano kaya ito? Sino ba ito? Pinanood niya, nagustuhan niya. Hanggang sa napatapos na po yung series ko na How to Interpret the Bible Correctly, nang matapos niya yun, mga kapatid, panoorin yung 3 episode na yun. Nung balikan niya yung video ni Soriano, nawala na siya ng gana. Kasi discuss ko pa doon yung danger ng pagbabasa ng Biblia na hindi ini-interpret based sa context, kundi proof texting. Di ba Soriano, talon ng talon?
In-explain ko po doon, tuloy yung panoorin nyo, how to interpret the Bible correctly. Then, nang makita niya, naku, mali pala ito. Talon ng talon, pinagdadugtong-dugtong yung mga talata na himagkakaibang konteksto para makabuo ng doktrina hindi naman ayon sa Biblia. Siya po ay tumawag sa akin nung siya nasa Korea at nang umuwi po siya ay nagpabautismo po ang kanyang buong pamilya. So, ayan. At sa Middle East, mga kapatid, ay bagaman napakahirap po doon, ay nababautismuhan din po sila. Ito pong devoted Catholic na ito, ay ang kanilang nanak magulang ay nasiran din ng video sa Spain, mga kapatid. So, ang sabi niya, kasi taga Batangas ito, bali napaka-katoliko di Candado nga. Sabi ganun ay panoorin niyo tong video na to. Pag hindi niyo pinanood, wala kayong nakawas. No choice. Tatawagan. Nanonood pa talaga kayo. Patutunogin nila kasi magagalit yung nanay kahit hindi ba nanonood. Hindi pinatunog. Sabi niya, Brother Johnson, umpisa inis na inis sa program niyo. Kaya na, magbababad naman si mama sa cellphone. Pakinggan ko talaga pinapanood kami. Hanggang bandang huli, ay namimiss na namin. Para yung panood. Naintindihan nila, nung uuwi yung nanay nila, ay nabautismuhan po sila at ilan po yung nagpatutuo yung kanilang magulang at yan po sila mga kapatid na bautismuhan. Aside po dyan sa ating ministry, Trimedia po yung ating evangelic ministry ngayon, TV, social media at saka yung radio. Ay meron po tayong ginagawang mga crusade sa iba't ibang mga lugar. Yan. So marami po niyan. Ang pinakamaraming na-baptize po natin ay doon sa Palawan. So pag-pray niyo po mga kapatid, sapagkat tuloy po yung ating ministry. Ang partner po sa ngayon ay si Brother Gomer Nobilero, kuya ni Brother Al. Pero ito, isa po ito sa nire-recruit kong sumama na sa amin. Malalim din po ang alam niya sa Bible. Kita niya po yung kanyang magtuturo sa kanya. Kaya lang nahihiya siya pumarap sa camera, pero actually ay gifted din po niya. Yung ating pong channel with Pastor Bjorn Capiendo ay live po yan. Nawala na po yung pamunta ng pastor, kaya dati 6 to 7 kami. Kaya kami ay umatras 5:30 to 7, 1.5 p.m. Kasi na-stop na po yung pamunta ng pastor Chris Pacanares. So yan po yung ating ministry, mga kapatid. Ngayon, yung ating paksa ay pinagmagatan po nating follow the Lord fully. Bakit ito yung topic natin? Sapagkat alam niyo naman mga kapatid at mga kaibigan na merong sumusunod din sa Panginoon pero hindi totohanan yung pagsunod. Bakit? Gusto ko pong pag-aralan natin yung panahon ng ating Panginoon ay nagsimula sa kanyang ministry. Yung pinakasimula ng kanyang ministry ay tinatawag natin the Beatitude na mababasa po natin sa Matthew chapter 5. Ayan. Chapter 6, tuloy-tuloy. Chapter 7. Sige sabihin, sa tatlong chapter na yan, marami na pong nagawa ang ating Panginoon at naging kilala na po siya, mga kapatid. Pagdating ng chapter 8, ito yung pag-aaralan natin. At meron po akong nakita dito napakahalagang mensahe na dapat po natin matutunan. Simulan po natin sa verse 18. Ang sabi po rito, nang makita ka ni Jesus ang lubhang maraming tao sa palibot niya, ay ipinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. Ayan. So, noong kini ang dakong panon sa katauhan, maraming mga tao nakikinig sa kanya. Minsan iniisip ko nga paano kaya naririnig ang Panginoon? Wala namang sound system doon. Di ba? So, siguro ay walang nagkikwentuhan. Nakikinig talaga. Kaya kahit malayo, nag-iiko, malinaw sa kanila yung aral ng Panginoon. Ngayon,
Pagkatapos niya magsalita, lilipat naman siya ng isang lugar. Pero kailangan niyang tumawid, mga kapatid, sa kabilang pampang. Tatawid po siya at ang tatawirin nilang dagat ay yung tinatawag na Sea of Galilee. Ano? Bago sila tumawid, nung ang ating Panginoon ay nakasakay na sa bangka, sa taong, sa baruto, sa ano yan, mga sasakyan yan, sabi sa verse 19, at lumapit ang isang eskriba at sa kanya'y sinabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Ang sabi po dito sa talata ay isang eskriba. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng eskriba o scribe? Pag pinag-aralan natin ang scribe sa panahon nila, ito po ay professional na tao. Kung titingnan natin mabuti, ayon sa Bible commentary, sila po yung taga-examine doon sa mga mahihirap na mga tanong tungkol sa law o kautusan. At sa mga eskriba na rin kinukuha yung tinatawag ko mga public servant, secretary, or recorder, scribe, taga-ulat, taga-record. Ang kagandahan dyan, nakarinig siya sa sinasabi ng Panginoon. Alam naman natin na maraming pagkakataon sa iba't ibang mga lugar na punta ng ating Panginoon, kalaban siya ng mga parisiyo at eskriba. But this time, yung eskriba na ito, nagka-interest sa kanya. So, yung salitang ganito, mga kapatid, na nag-decide na sumunod, ay masarap ito sa pandinig natin. Di ba? Pag nagpo-crusade tayo, nagbabible study, tapos yung ating estudyante sasabihin, Brother Johnson, gusto ko nang mag-Adventist, gusto ko nang magpabautismo. Ano mararamdaman niyo, mga kapatid? Masaya. Di ba? Masaya, no? Masaya. Naka-experience po kami, mga kapatid, na mag-Bible study sa isang celebrity, isang sikat na artista, na umabot po kami ng mahigit 2 taon. At ito po ay si Cesar Montano. Kaya kami nakapasok doon noong nagkaroon silang problema ni Sunshine. Pagkatapos ay hindi naman masagot ng pastor ng Bulangin na nagbabible study sa mga anak niya at mga kasama sa bahay ang mga tanong. Tama-tama naman yung kanyang driver ay Adventist na avid listener namin sa radyo. Sabi ni Cesar kasi nagalit yung pastor hindi makasagot sa tanong ng driver. Binato ng pastor yung ballpen, hindi na gusto ni Cesar ng tanong. Sabi niya, yung pinapakinggan mo sa radyo ang pupuntahin mo rito. So, make long story short, nakarating po kami doon. Pabalik-balik po kami. Nahihiya kami ngayon tanungin kung magpapabautis mo ba siya o hindi. Tuwa kami kasi dami na namin nakilala ng mga director, mga artista, yung mga sikat na mga action star na yan, ay nakakasama po namin kasi malingit na pumupunta sa kanyang lugar. So, hindi namin alam kung paano tatanungin kung magpapabautis mo ba siya o hindi. Hanggang sa dumating, mga kapatid, yung time na siya na nagtanong, kailan nyo ba ako babautismuhan? Wow, di ba? Ang sarap pakinggan, mga kapatid. Siya na mismo, kaya naalala ko yung time na yan, dahil dito sa decision nito, susunod ako sa iyo. So, di ba masarap sa feeling? Kahit nga kayo, kinikwentuhan ko lang, masaya kayo, di ba? So, naging Adventist si Cesar Montano, nakasama namin sa kung saan sa church, at yan po yung baptism po nila. Yung pong babae dyan, nasa likuran niya, ay pamangkin niya si Isabela Montano na reporter ng CNN Philippines. Ano po? Dati po siyang hininiwala sa Bible. Kaya na pag nandun kami, tinatawag ni Cesar, attend ka rito.
ay namulat siya mga kapatid. Kaya nung pabautismo, si Sir Montano ay nagpabautismo na rin siya. Actually, kasama pong nabautismohan dyan, ang anak ni Cesar Montano, si Jacob Montano. No? So mula ng time na yun, mga kapatid, marami kaming mga ministry na ginawa with Pastor ni Brother Cesar Montano at Brother Jerry. Ayan. So bakit ko binabanggit ito? Kasi masarap po na mayroong mga taong kilala na mag-decide na sumama sa Panginoon. Katulad din ng Iskriba. At part din ng aming ministry, mga kapatid, ay may natanggap po kaming message. Ayan, maliit na po, hindi natin mabasa, pinto ko na lang. Ito po ay isang ministro ng Iglesia ni Cristo na nag-chat po sa akin. Binura ko po kasi upload ko yan. Binura ko yung pangalan niya dahil kailangan na niya ng protection. Siya po ay may mataas na katungkulan. Sa message niya sa akin ay kahit na ministro siya at marami siyang tinuturuan at sakop na distrito, ay nung mapanood niya yung kapitulo versikulo, sabi niya hindi ko maiwasan na hindi panoorin. Pero nagtatago lang ako sa misis ko. Ayan, nagsabi niya, content ng chat niya, ay isang araw, nahuli siya ang misis niya na nanonood. Ano? Ba't ka nanonood dyan? Ano ka nanonood? Ikaw ay kilalang leader ng Iglesia ni Cristo. Ba't ka nanonood dyan? Kasi sabi niya, sa totoo lang, sabi ng ministro pala ng Iglesia ni Cristo, gawaan na yung sermon nila. Ibibigay. Pag-aralan na nila kung ano, wala silang choice kung paano gumawa ng sarili nilang outline. Basta gawa na yan. Hindi ka pwede mag-sermon na hindi ayon doon. So parang wala silang free will. Kailangan magandahin mo na lang, boses, ganyan, gawa na yung outline. Kaya sabi niya, hindi ako nag-grow. Kasi paulit-ulit lang ang iglesia, ililigtas ng Kristo. At ang mga nasa labas ay kanasagutan. Hindi siya nag-grow. Nung nakita niya po siya ng sir, natuwa siya. Sabi niya, ipag-pray niyo ako, Brother Johnson. Kasi yung aking mga anak ay nag-aaral sa New Era. So, ang daming opportunity, ang daming mga benefits na mawawala sa kanya. Pero sabi niya, gusto ko talagang umalis na dito. Hinahanap ko na yung kanyang pangalan sa Facebook, pero hindi ko na po makita. Pero nakatanggap ako sa kanya na talagang umiiwas siya na baka ma-discover. Baka hinihintay ng mga graduate yung mga anak. Bako siya umalis, lalo na po na nagkaroon ng problema sa church nila. So, sabi niya, ipag-pray mo, Brother Wilson, kasi alam ko na nasa inyo ang matutuwanan. Diba? So, ang sarap pakinggan. At isa pa po mga kapatid, na gusto kong i-share po sa inyo, ito si Kernel Angelito Dianyo. Siya po ay 23 years sa Iglesia ni Cristo. Naging professor pa siya ni Senador Bato. Si Kernel na naka-assign sa PMA sa Baguio. Ayan. Napanood niya rin yung aming program. So, nabautismohan po siya at in-interview ko po, nasa YouTube po yung testimony niya. Nasa Facebook, yung testimony ni Kernel Angelito Dianyo. Yan po. Kaya, i-share ko po ito sa inyo mga kapatid, sapagkat ito nga po sa ating pong evangelism na ginagawa. Lalo na ngayon, ang ating pong ministry, ang ating pong evangelism ng Seventh-day Adventist ay namamayagpag. Kung nagkataon lang na tayo ay napasabay sa ang dating daan, ay hindi sana marami ang napaniwala ni Brother. Pero ngayon, nangingibabaw na tayo sapagkat meron tayong sariling TV channel, meron tayong sariling radio station, at ang dami po natin mga independent ministry sa social media. So, purihin ng Panginoon sapagkat natutupad na po. At tayo po ay isa sa nangunguna sa pinakamalawak na narating na bansa
when it comes to evangelism. At tayo lang yata ang mayroong ganong program na Adventist relation at Muslim relation. So, pati mga Muslim ay naging kaibigan na po natin. So, yan po mga kapatid ang nagandaan. Ngayon, masaya, di ba, nakikita natin. Ang tanong ngayon, natuwa ba ang Panginoon doon sa sagot ng ng eskriba na ito na, Guro, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta? Natuwa kaya ang ating Panginoon? Tingnan natin. Verse 20. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga dungka ang mga sura at may mga pugan ang mga ibon sa langit. Datapwat, ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay nangangaral sa iba't ibang lugar, wala siyang pahinga. Tingin nyo, natuwa ba yung Panginoon sa reaction o response ng eskriba sa pamamagitan ng salitang ito? Natuwa ba? Hindi. Hindi. Dinidiscourage niya eh. Nang ibig niya sabihin, parang ganito, paraphrase natin. Sigurado ka ba? Hindi mo ba alam na mabuti pa yung mga milo sa Bisaya, mga asong bundok, may mga lungga, yung ibon may ugat. Pero ako, wala akong permanenteng tahanan. Wala nga akong pahinga. Kayo ba kung ganito ang sasamahan nyo, na wala kayong pahinga, mainit, sobrang daming ginagawa, at ang lalayo na pinupuntahan, wala namang sasakyan, wala namang aircon, magkaka-interest ba kayong sumama? So yung tanong ngayon, mga kapatid, ay bakit ang Panginoon ay hindi natuwa sa response ng eskriba? Handa natin, ang ating Panginoon, Diyos na nagkatawang tao, nababasa niya yung puso at isip ng bawat isa. Tayo, madali tayo mapaniwala. May magkunya-kunya rin lang, ay, Adventist din kami. Ay, talaga naman. Galing po kami doon sa Masbate, nung nakaraan. Naalala namin yung experience na nung pumunta po ako doon sa simbahan ng Adventist at narinig mismo yung brother yung kwento ng elder po natin doon. Na nakituloy ako sa sa kanila, makikitulog. May kasama kong 2 kabataan. Hindi ako pinapansin. Ano? Ang sama ng ugali ng elder, ano? Pero nang dumating na yung gabi, tinanong nila ako nung magkakainan na, nag-worship kami. Siguro nagtaka siya bakit nung nag-i-explain ako ng lesson, may anak, ikaw ba yung talagang Adventist? May radio program na kami noon. Opo. Sabi niya, pasensya ka na, hindi kita pinapansin kanina kasi may nakaling dito sa akin na nagkunwaring Adventist, nagkunwaring engineer, na siya ang gagawa ng pier. So, magaling din magsalita, ganito kanya. Pagkatapos hindi namin alam, inutangan na pala yung mga kapatid. Dami ng inutangan, tapos bigla na lang nawala. Kaya akala nila, ako, ganun din. Hindi ako pinapansin. Totoo mga kapatid, sa mga simbahan natin, ang dami pumupunta nangingin ng tulong kasi tayo mapagbigay. Ano? Madali ho tayong mauto. Madali tayong mapaniwala. Hindi natin alam yung iniisip eh. Totoo ba? Kung hindi kayo nakapanood sa akin, malamang magdududa rin kayo. Kasi hindi naman talaga pwedeng magpatayo kayo ng magsasalita na hindi nyo talaga kilala. Huwag nyo gagawin nyo. Alam ko naman na may tiwala kayo kasi nanonood kayo sa aming programa. Pero pag hindi nyo kilala, huwag nyo talagang patayuin. Okay? So, ang Panginoon, nababasa niya kung ano ang motibo
ng iskriba. Ganito po ang sinasabi po sa Spirit of Prophecy. At saka ang ganda ng comment na ito ni Ellen White kasi sakto sa comment ng mga Bible scholar. Alam niyo po ang sabi niya, it is not improbable that this man had seen the miracles of Jesus and had formed an expectation that by following him, he would obtain some considerable worldly advantage. So, ibig sabihin, itong iskriba na to, hindi talaga plano niyang sumampalataya o sumunod sa ating Panginoon. Kaya lang nakita niya yung mga miracle na ginawa ng ating Panginoon. Yung pagpapagaling ng may sakit, yung pagpapakain ng maraming tao sa maitan ng ilang tinapay. Nakita po niya na pag ito ang kasama niya, ay makakakuha siya ng ano? Ng mga worldly advantage. Ganyan yung ugali, kahit lalo ng mga Pilipino. Tawag dyan ay mga sipsip. Pag alam niya makikinamang, hala, nakadikit. O, di ba? Ako noong kasama namin si Cesar Montano, talaga naman, ang yapang din namin eh. Ibiro mo, pag bumaba kami ng airport, may mga escort, may mga pulis ang sasalubong. Tapos ang dandagan na ng sasakyan, andun din kami. Nasa magkabila kami ni Brother Jerry. Ang angas. Feeling namin, artista na rin kami. Hindi pa nagsimula, naus na. So, ganun. Ang nakita ho ng taong ito, mga kapatid, ay hindi po yung kabutihan ng Panginoon. Ang desisyon niya ay hindi para sa kaligtasan. Kundi ano? Para po sa mga pangsanglibutang advantage. Minsan, may gutom ka ba kasama mo eh. Pinagpakain ng pagkadami-dami tao. Ilang pirasong tinapay ng isda na. Tapos yung may mga manlang karamdaman, pinapagaling niya. Di ba? So, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung tayo ay susunod sa Panginoon, tinod-anay na pagsunod. Totohanan pagsunod, mga kapatid. Kaya nga, follow the Lord fully. Kumusta kaya ang ating pananampalataya, mga kapatid? Maraming kabataan dito eh. Hindi kaya ito pag naligawan ng mga taga-labas. Mag-sweetheart pa lang, hindi mo na makita sa simbahan. Lalo na kung magkasawa na. Ako po ay nalulungkot sapagkat napakarami kong mga barkada sa church na mga dalaga at dinaga. Ang good news, isa na lang yung nakakikita po active. Mahigit 20 po kami magkakasama. Nakakalungkot. Kaya nga mga kapatid, meron pong mga mananampalataya, aminin natin na nasa simbahan, hindi naman talaga si Kristo dahilan, kundi si Kristo pala. Yan yung mga babae. Yung mga lalaki naman, hindi dahil kay Jesus, kundi naroon pala si Jesus. Yan ang mga pananampalataya, mga kapatid, na wala ho maaarahan pagdating ng kamipitan. Ano? Yung iba naman ay tinitingnan po nila na akala'y yayaman sila pagtatanggapin ang Panginoon. Alam niyo yung tinatawag na prosperity gospel, preacher? Prosperity gospel, dala-dala ng mga prosperity gospel, prosperity preacher. Meron pong isang kilala na preacher sa US, si Joel Osteen. Alam niyo po ba si Joel Osteen? Magpa-pray request ka lang sa kanya. Ang tanong ay, magkano? Ipag-pray ka lang, babayad ka ng mahal.
Sapagkat naniniwala sila na lahat ng ipipray ni Joel Osteen sa'yo, mangyayari. Marami mga preacher, mga kapatid, sa television, sa radyo, sa social media, sasabihin, mga kapatid, tanggapin mo si Kristo at lahat ng hihingin mo, ibibigay sa'yo. Eh kung hirap ka, tatanggapin mo si Kristo. Yan ang tinatawag ng mga prosperity gospel. Hindi siya ayon ng ating Panginoon. Kung titignan natin na ang paglilingkod sa Kanya ay magiging masaya tayo, mali, sapagkat ang gustong iparating ng Panginoon sa atin, kung susunod tayo sa Kanya, dapat na-experience din natin ang mga paghihirap na dinanas ng ating Panginoon. Kung bakit maraming pananampalataya, mga kapatid, na hindi nagtatagal, pag naka-experience na ng kahirapan at pagsubok sa buhay, mawawala na yan. Sa puntong ito, yan ang gustong idiin ng ating Panginoon. Na pagsusunod tayo sa Kanya, dapat naka-mindset sa atin na handa po tayong maghirap na katulad na dinanas ng ating Panginoon na mga pagsubok. Handa pa tayo, mga kapatid? Dahil ba kay Kristo, hindi kay Christopher? Dahil ba kay Jesus, hindi kay Jesus? Dahil ba sa spiritual blessings, biyaya na maghahatid sa atin sa langit na bayan at hindi sa mga pansamantalang bagay sa mundong ito. Hari naman, mga kapatid, na maintindihan natin yung bagay na ito. Next, verse 21. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Take note, sino yan? Isa sa kanyang alagad. Usa sa iyang mga tinunan. Ano ang sagot? Susunod ako sa iyo, pero pwede bang Uwi mo na. ilibing ko muna yung tatay ko? Tanong, patay ba yung tatay niya that time? Lahat na ng Bible commentary binasa ko, lahat sila nagsasabi, buhay pa yung tatay niya. Ibig sabihin, sabi ng alagad ganito, Panginoon, susunod ako sa iyo, pero saka na pag namatay na tatay ko. Marahil, ramdam ng alagad nito ang obligasyon niya sa kanyang magulang. At hindi po masama yun. At hindi po mali yun. Na yung mga anak, ang obligasyon ng tatay sa anak kapag kamaliit po ito. Pero pag tumatanda ng magulang at naging mature na yung anak, magbabaliktad na yan. Yung utos na igalang mo ang iyong ina, obligasyon na yan ng mga anak na kung sa mga tumatanda at nakakaedad na magulang. Which is, yun ang nakita nitong alagad na to. Panginoon, mapapabayaan ko yung tatay ko. Balik naman. Tama? Eh di ba ganun, minsan hindi na natin magawa yung sa Panginoon kasi wala choice, mapabayaan mo yung luna mo, tatay mo, kapatid na may sakit, eh ano mangyayari? Alam na pabayaan mo. Kaya lang ito ang tanong. Ano ang sagot ng Panginoon sa alagad na ito? Ito yung memory text natin kanina, o yung key text natin kanina. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Pabayaan mo ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ba't ganyan ang salita? Ibig sabihin, buhay na yun. Pero tika muna. Ba't parang gusto ng Panginoon na pabayaan natin ang ating mga mahal sa buhay, bahala na kayo sa buhay niyo. Basta susunod ako sa Panginoon. Ganyan ho ba yung gusto
o mensaheng hatid ng talatang ito, mga kapatid? Hindi rin. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na pabayaan natin ang ating obligasyon sa mga pamilya, sa mga magulang, sa mga anak. Ang gusto lang ituwid ng Panginoon ay yung nakita ko niyang maling prinsipyo ng alagad na ito. Ano yun? Na sekundary na lang yung Panginoon. First choice niya, yung kanyang pamilya. Nakuha niyo mga kapatid? Maraming mga mananampalataya ang ganyan. Wala siya ng ganyan dito. Panginoon, sa kanila, marami pong mga pagpapasya, yung tinatawag po natin, manyana habit, procrastination. Saka na, Panginoon, pagka graduate na yung anak ko, saka na, Panginoon, pagka namatay na yung nanay ko, yung tatay ko, yung ganito, pangalawa, second choice na lang ang Panginoon. Hindi tama iyon. Hindi tama yun. Yun ang nakita ng Panginoon na nasa isipan at pakiramdam ng alagad dito. Na kailangan mabago. Kung meron tayong ganyang pananampalataya ngayon, mga kapatid, na hindi natin first choice yung Panginoon, baguhin natin yun. Hindi ho katanggap-tanggap sa Panginoon ang pananampalataya niyo. Alam niyo, nung ako po ay nag-volunteer sa Hope Channel, nag-volunteer ako sa media ministry ng Central Youth Conference, natuto po ako ng video editing, lighting, camera handling, lahat ng production ay alam ko. Kaya meron kami sariling production, kompleto ko kami. Pag nai-invite kami sa mga fellowship, para din po kami Hope Channel dahil marami kaming camera, may technical, may crew. Ganyan ang aming ministry. Yung trainer ko po sa camera ay head ng ABS-CBN that time, way back 2008, 2010 siguro yun. Nagkaroon ng emergency pangangailangan ang Channel 2, yung ABS-CBN. Kailangan nila ng driver, ng cameraman, ng video editor. Lahat nasa akin. Pag ikaw marunong mag-drive, marunong mag-camera, marunong mag-edit, triple yung sweldo mo. Kasi, yung reporter, dapat ang kasama niyan, may driver, may cameraman. Kung hindi marunong mag-edit, iba yung editor. Di tatlo. Tapos yung reporter, siya mag-report. Pero kung ako marunong, may mga aksidente, may sunog, may ganito, i-video ko, i-edit ko, ako na rin yung driver, tatlong sweldo ko pa, times 3. At ako po ay highly recommended. Sisweldo ko ako ng 150,000. Iba pa yung travel allowance at bigas na libre. Training pa lang mga kapatid, 80,000 na. 3 weeks na training. Walang Sabado. Na-free pa. Pero sa training, Bate Dudoy, yung 3 weeks, may Sabado muna. Ako ay natuliro. Pasti lang. Naku, asweldo. Saan naman na ron? Ay, naduling muna ako mga kapatid. Isip-isip kung tatanggapin ko. 2 linggo akong hinintay. Sabi ko, sorry. Kung pwede lang sana na sa training ko ay walang Sabado, tatanggapin. Okay na yun. Dinangyan ko po mga kapatid. So, starting ha, 150. Kasi tatlo yung gagawin mo eh. Ikaw na magdadrive, Camera. ikaw na rin yung mag-camera, ikaw na rin mag-i-edit. O di yan laki ng sildo parang nasa abroad.
Tapos magdadagdag pa yun sa mga susunod na buwan. Hindi ko po, ibig sabihin tinanggihan ko po mga kapatid. Pero napakabuti ng Panginoon. Kasi kung siguro ay nagpatuloy ako doon, yung cameraman na yun, na kaibigan natin, alam naman yung mga nangyari sa YouTube. Pero ngayon, napakabuti ng Panginoon. Wala kaming sweldo, wala kaming regular na sponsor, pero ang daming blessings. Alam ni Brother Ali, dalawa yung sasakyan na ipinagkatiwala sa amin. Bagong-bago pa yung Hilux GRS 2024 at may Hi-Ace pa. Lagi talaga yan. Totoo po mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Grabe ang blessing sa mga kapatid. So, ganun sana ang ating tinitingnan. Iibigin natin ang ating Panginoon ng higit sa lahat. Hindi tayo tinuturuan na baliwalay natin ang ating obligasyon sa ating mga sa buhay. Unahin lang natin siya. At yung ating obligasyon, huwag din natin pabayaan sa ating mga kapatid. Huwag lang natin mapagbaliktad. Ha? Huwag lang po natin mapagbaliktad. Ngayon, ano ang nangyari? Matapos niyang sagutin, alam niyo sabi ng mga komentary kong mga magagaling, kahit na sa atin, SD Bible Commentary, ay itong alagad na ito ay nagpatuloy at pinaniniwalaan ng ilan na maaaring ito ay si Philip, yung nagbautismo doon sa Unico. Ethiopia. Unico. Ayan. So, yun ang kagandahan. Pero yung skriba na wala na sa istorya, malamang hindi nagpatuloy yun. Okay? O ngayon, verse 23. Pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. Ito na, inom muna ako. Ayan. Di sumakay na sa Pinta. Ako. baruto. Ay, ito ba yan? Daong. Bangka. Ayan. Sumama sa kanya yung kanyang mga alagad. Ibig sabihin, yung isang alagad doon, kasama niya. Ano ang nangyari? At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na ano pang inaapawan ang daong ng mga alon, datapwat siya'y natutulog. Ayan. Ano na? Umalaot na. Nagkaroon ngayon ng unos, subasko, o ano ba yung tawag dyan sa atin? Bagyo. Basta storm, mga kapatid. Na-experience mo nila. Alam nyo, pag pinag-aralan mo natin yung Sea of Galilee, ito po yung isang lake. Isang lake, napapalibutan siya ng bundok. Kapag ka may low pressure, may malakas na hangin, pag ang hangin na yan tumama doon sa kabilang bundok, magre-rebound yan. Mag-create siya ng storm. Mag-create siya ng unos. Kaya yung Sea of Galilee ay pinaniniwalaan sa kanilang lugar na ito ay isang lugar na anytime ay pwedeng magkaroon ng unos. Dahil sa sitwasyon. Na-notice ninyo mga kapatid, tuwing may low pressure area, merong lugar na laging tinatamaan at unang nasasapon ng bagyo. Di ba? Kasi sa location. Ganon yun. So yung Sea of Galilee, ganon. Ibig sabihin, yung mga alagad ay alam nila yon na anytime pwede lang na-experience yun na habang sila nasa laot ay magkaroon ng malakas na hangin na mag-create ng malalaking alon. Yun yun.
expected na nila yon. At palibhasa sila po ay mga mangingisda, sanay sila sa dagat. Ako po ay bago naging evangelist, mangingisda po ako sa Palawan. Lahat ng uri ng pangisda ay halos napasok ko na. Kawil, yung sisisid ka sa gabi, na 1 oras at kalahati ka doon sa ilalim, humihinga ka lang sa hose, yung kompresor, mamamana ng isda sa gabi. Naranasan ko yun. Manghuli ng dilis, manghuli ng malaking isda. Na-experience ko po yun. Mangawin ng mga malaking barilis na bakol, ganyan. Naranasan ko yun. Yung mga alo na yan, wala yan. Alam namin kung paano yan tawirin sa balitan ng mga simpleng bangka lamang, mga kapatid. Ganon yung mga mangingisda. Ang mga alagad ay mga mangingisda. Kaya malamang ay kabisado rin nila, alam po nila yon. Kaya na, this time, kakaiba yung lakas ng punos na ito. Tapos yung dagat, ay yung bangka ay inaapawan ng mga alon. Yung ating Panginoon, tulog. Yung tawag na yung Cesar Montano dito, cinematic licenses. Kung ating ipipicture out, yung kasama natin, yung kasama nila, yung Panginoon, tulog. Tapos yung mga alagad, hindi na alam kung anong gagawin. Ano mararamdaman? Naramdaman ng mga alagad na lulubog sila, mapapahamak sila. At ang tanging paraan ay gisingin nila yung Panginoon. Naranasan po namin yan, brother, sa isang Montano, galing po kami nila Ambassador Tijano sa Leyte. Pag uwi namin, bangka lang, palibhasa, ang dinadaanan namin ay yung subak ba, yung sakto lang na ang mga bangka may sukat. Huwag kang magpapalaki ng bangka kasi kung may nakasalubong malaki din, hindi na kayo magkakasalubong. E di limited, doon kami sumakay. Paglabas ng yung malaking subak na yan, punta na sa laot, inaabot kami ng malaking bangka, ng malakas na bangka, mga kapatid, ay puno kami. Ang litaw namin ay kaunti lang. Nako mga kapatid, alam ko, dahil mangingisda ko, alam ko na delikado. Hindi lang ako nagsasalita. Pero delikado kasi once na may malaking alon at pumasok, lubog talaga, ay gabi. Nagagrabe yung panalangin namin. Pero believe talaga ako kay Cesar Montano. Matapang talaga sa tunay ng buhay. Di man lang siya nagpakita ng Pero nung nasa tabi na kami pareho, lumapit sa amin. Di ko akalain makakaabot tayo dito. Yung pala kinakabahan na rin. Hindi niya lang pinaparamdam kasi may mga kasama kami, yung mga tauhan, yung mga binubugbog sa mga pelikulang action. Kasama namin lagi yun. Yan, na mga nabautismuhan din yun eh. So, alam ko yung pagiging delikado mga kapatid. Ngayon, itong mga alagad na to, yung paraan kung bakit nila ginawa, sabi sa verse 25, at nagsinapit sila sa kanya at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. Ang salitang ito ay nakakatsak ang mga alagad na kung ang Panginoon ay hindi nila gigisingin at hindi sila hihingi ng tulong sa Panginoon, ay tsak sila'y mamamatay. Ang kagandahan sa mga alagad, alam po nila kung ano ang gagawin. Yung Panginoon ang solusyon. Kasi tayong mga tao minsan, sa panahon ng kagipitan, imbis na tumawag sa Panginoon, nag-aaraway na yung mag-asawa. Nagsisisihan, iba yung pinupuntahan, panahon ng kagipitan, tatakbo doon sa Bombay, yung mga pahulugan pa, yung mga 5, 6, mga ganyan, doon ang takbo. Di ba? Kasya-shopping, kakalasada, kautang-utang. So, hindi nakakalimutan natin ang tumawag sa tamang tao. Yung Panginoon
ang kanilang naisip na gisingin. Ito ngayon ang nangyari. Verse 26. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayo'y nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Tingnan niyo mga kapatid. Tatanong ko po sa inyo, nung magising ang Panginoon, ano ang unang-una niyang nakita? Ayon sa talata. Ha? Ano po yung nakita niya? Ano ba? Ang sabi niya, sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot? Hindi sinabi ng Panginoon, oo nga, ang lakas ng hangin. Ang unang nakita ng Panginoon ay isang uri ng bagyo na kahit mainit, kahit mawalang hangin, kahit wala tayo sa laot, kayang ilubog ang sino man sa atin. Ito yung bagyo ng pagsubok na anumang paraan, oras ay pwede natin maranasan. Yung salitang, bakit kayo nakakatakot mga kapatid? Parang sampan ito sa mga alagad. Nananampalataya sila ng ating Panginoon ay tagapagligtas. Pero bakit sila takot na takot? Gustong sabihin ng Panginoon, ba't kayo natatakot kasama niyo ako? Nandito lang ako. Tayo ba mga kapatid? Pag meron po mga pinagdadaanan, nararanasan ba natin ito? Initial reaction, normal. Human. Pero pag naisip po natin, nakasama natin si Kristo sa buhay na ito, dapat yung takot niyan ay unti-unting mawawala. Oo po mga kapatid, tayo ngayon sa pagitan ng ating pagtanggap sa Panginoon ay para ba tayo naglalakbay at tumatawag with sa Sea of Galilee. Kung ating pagtawid anytime, mayroong mga unos na mararanasan tayo. Pag na-experience natin ito mga kapatid, huwag tayong makakalimot. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Praise God mga kapatid. Diyan ang kadagdagan sa mensahe. Kaya ang unang ginawa ng ating Panginoon ay ano? Inalis muna niya ang bagyo sa puso at pakiramdam ng mga alagad. At ang sumunod sa kanya, sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Napakabuti at napakapalad natin sapagkat tayo naglilingkod sa ating Panginoong Hesus na kayang pakalmahin, kayang sawahin, kayang patigilin ang anumang unos na ating nararanasan. Mga kapatid, sana sa ating paglalakbay na ito, una, maging una sa lahat sa buhay natin ang ating Panginoon. At kung ano ang ating nararanasan, huwag natin kalimutan na kasama natin siya sa paglalakbay na ito. Ang sabi ko dito sa quotation, the testing of your faith develops perseverance so that you may be mature and complete. This is the purpose of this test, is that our faith, our perseverance will grow and will be mature and complete. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid, ang mga pagsubok natin nararanasan ay blessing niya para matest yung ating pananampalataya. Nang sa ganon, ay mag-grow tayo sa pananampalataya at mag-develop ito ng perseverance. Yung pananampalatayang nagpapatuloy. Masok po nga nawa bawat sa atin na naglilingkod sa Panginoon ng buong puso. Happy Sabbath po sa atin. Amen.
Bearing shapeless coffin in my place until he stood, till my heart could be his love. Hallelujah, what a Savior. Lifted up was he to die, his spirit was his bride. Now when heaven exalted when he comes up all these wrongs are to bring, then I knew it shall be seen. Hallelujah, 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 what a Savior.